Hinatulan ng Sandigan Bayan si MNLF founder Nur Miswari at 5 iba pa para sa kasong graft. Kaugnay ito ng ghost delivery sa DepEd ARMM ng mga information and technology package na nagkakahalaga ng 77 million pesos. Noong huling 2 taon ng pamumuno ni Miswari bilang gobernador ng dating ARMM. Ayon sa Sandigan Bayan, pinaboran daw ni Miswari ang paglalabas ng 31 million pesos ng DepEd arm sa isang kumpanya. Sinintensyahan siya at mga kapwa-akusado ng 6 hanggang 8 taong kulong at habang buhay na ban sa pagtakbo sa anumang pampublikong posisyon. Dahil lusot naman sila sa kasong malversation, iapela raw ng kampo ni Miswari ang guilty verdict sa graft. Dahil pwede pang iapila, hindi agad ihukulong si Miswari at iba pang akusado. Dinoble na lang ang 60,000 pesos na piyansa nila. Asahan po ang maulang weekend sa maraming lugar sa bansa. Dahil sa bagyong Aghon, nakataas ang signal number 1 sa Quezon, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Island, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Cebu, Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasamang Siargao at Bukas Grande Islands, Surigao del Sur at Agusan del Sur. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo 145 kilometers per hour east ng Surigao City. Kumikilos yan pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. May lakas na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Inaasahang maglalandfall ang bagyo sa southern portion ng Eastern Samar o Dinagat Islands bukas ng umaga. Posibleng magkaroon pa yan ng ikalawang landfall sa southeastern portion ng Bicol, maaring sa Sorsogon, Albay o Catanduanes. Pagdating ng linggo, unti-unti na yang magre-recurve o magbabago ng direksyon palayo sa lupa. Sa linggo, malaki ang tsansa nitong maging severe tropical storm. Posible pa itong lumakas at maging typhoon sa Martes. Iniutos ng International Court of Justice o World Court na itigil ng Israel ang pag-atake sa Gaza. Inutusan din ng World Court ang Israel na buksan ang Rafah crossing sa pagitan ng Egypt at Gaza para makapasok ang humanitarian aid. Kailangan din daw makapasok ang mga mag-iimbestiga sa nangyayari roon at makapag-report sa loob ng 1 buwan. Bagamat hindi nila pwedeng pilitin ng Israel, sabi ng presidente ng World Court, nakakaapekto na sa buhay ng maraming Palestinian ang gyera. Wala pang pahayagang Israel. Sa mga adventurous ang taste buds, tatagay ba kayo kung ang beer ay galing sa tubig kanal? Pag-iisipan niya ng malalim. Kasi sasamahan mo pa ba yan ng pulutang pritong salagubang? Ang mga kakaibang food trip na yan sa report ni Oscar Oida. Tatagay ka ba kung ang beer gawa sa tubig kanal? Ha? Di kayo nagkakamali ng dinig. True na true ang brew na yan ng isang kumpanya sa Germany. Pero wag daw mandiri dahil dadaan muna ang tubig kanal sa 4 na purification stages kasama ang 2-stage filtration system. At kapag naihalo na sa serbesa, abay, panalo naman daw ang lasa. Mapapa-cheers ka talaga. Di pa ito binibenta sa merkado. Ayon sa kumpanya, ginagawa nila ito dahil sa madalas na water shortage sa kanilang lugar, bunsod ng climate change. Paraan din daw ito para maipakitang pwede pa rin mapakinabangan o i-recycle ang wastewater. Kung meron ng beer, nalalayo ba ang pulutan? Sa Ilocos Norte, baka maibigan mong pika-pika ang kanilang exotic snack. Presenting pritong salagubang. Sakto ngayong nag-uulan na dahil ganitong panahon madalas naglalabasan ang mga June beetle o na abal-abal sa Ilocano. Para maluto, first step, hugasang maigi ang salagubang. Tanggalin ang paa, ulo at pakpak. Saka prituhin at dagdagan ng pampalasa gaya ng bawang, seasoning, suka at asin. Masarap daw itong lantakan dahil medyo nahahawig daw ito sa lasa ng dilis. Kung hindi mahilig sa fried, pwede rin daw ang ginataang salagubang
o adobong salugubang. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.